habang po nag-start yung ating service, ayan. So, bago mag-start yung ating service kanina, tawag doon, very confident akong magpipreach. Pero nung nag-start na yung service, meron akong dalawang naramdaman. First, the heavy anointing ng Panginoon. And second, yung discernment ko sa bawat pumapasok at yung mga nandito na sa inside ng church hall. Discernment wherein napakabigat. Ito na siguro yung pinakamabigat na Sunday na na-attenan ko. At ako yung speaker. No? Sobrang bigat wherein hindi ko kakayaning buhatin without yung presence of the Holy Spirit. And congratulations po sa bawat isa sa atin at nakarating po kayo dito sa Sunday morning worship. No? Even we are celebrating yung tinatawag na Love Month. No? And marami tayong experiences na parang hindi pang Love Month. No? Alright, so before tayo tumungo dyan sa ang hirap na hirap ako magsalita no? Kung tatanong niya si Joshua, si Kyla, yung mga naging estudyante ko, no? Pag tinanong niyo sila, pag sa school, dire-diretso ako magsalita. Kaya kong ubusin yung 5 oras. No? Pero ngayon, baka naninibago sila kasi pahinto-hinto ako magsalita. Bago tayo magpatuloy o dumako doon sa mensahe ng Panginoon sa buhay natin, allow me to read yung isang kanta wherein na dapat ay kinakanta natin araw-araw or binabasa natin araw-araw. Hindi ko nilagay dyan sa slides. Pero sinasabi ng Panginoon, kinakailangan kantahin ko without instrument or tulain ko hanggat maaari. Ayan. So, pa-search na lang nung Find Us Faithful yung lyrics niya. Ayan. So, ayan. Natutuwa naman akong makita kayong lahat. Okay, so habang Steve Green, habang hinahanap, no? So our title for today's video, yan, Life Beyond Failure, Let the Church Be the Church. Sabihin nyo nga, let the church be the church. Let the church be the church. Okay, meron na ba? Ayan. Gusto ko lang makita natin lahat ng etong kantang to para lalo natin pag-ingatan ang buhay natin bilang isang Kristiyano. Hindi ko na i-request ng instrument. Tiisin nyo na lang yung boses ko. Ayan. So, malapit na. Ayan. At maaga naman bago ko nakuha yung pulpito, no? Kasi wala pang 11. So, siguro okay lang. Okay na. Ayan. So, sundan mo na lang yung yung pagtula ko. Ayan. We're pilgrims on the journey of the narrow road. Lagay mo kayong echo para maganda-ganda. Parang video, okay? Ayan. And those who gone before us line the way, cheering on the faithful, encouraging the weary, their lives a searing testament to God's sustaining grace. Sabayan mo ka pala. Oh, may all who come behind us find us faithful.
May the fire of our devotion light their way. May the footprints that we leave lead them to believe, and the lives we live inspire them to obey. Oh, may all who come behind us find us faithful, surrounded by so great a cloud of witnesses. Let us run the race not only for the prize, but as those who gone before us, let us leave to those behind us the heritage of faithfulness passed on through godly lives. After find us faithful, the car of our devotion light the way. May the footprints that we leave lead them to believe, and the life we live inspire them to obey. May all who come behind us find us faithful. After all our hope and dreams have come and gone, and our children slip through all left behind, may the clues that they discover and the memories they uncover become the light that leads them to the road we each must find. Ayan. So, ayoko na ituloy. So, bilang mga Christian, dapat yung susunod na generation sa atin ay makita yung faithfulness natin na para yung mga yapak natin ay meron silang susundan. Ayan. Ayan, I'm very sorry kung medyo emotional ako ngayon. But then, I believe the Holy Ghost will answer all of our question. Masyado mabigat. And I'm very sorry din sa mga innocent, yung mga walang idea what's happening right now. But I know the Lord will make a way for us. Last year, kung naalala nyo yung mga title ng sermon ko, no? I believe hindi siya accident, but I believe that is preparation for the church to what will happen in the future or what's happening right now. Like the message, diffusing the conflict in relationship. Naalala nyo ba yon? Diffusing the conflict in relationship. And then, right now, we need to diffuse. We need to stop bothering each other or annoying each other. Nakakalungkot na we're celebrating Love Month and my birth month, and the Lord added another day sa February. We have leap year 29. Bago sana matapos, no, yung binigay ng Panginoon sa ating buwan na kung saan we're celebrating love. Sana, di ba, maayos. Naway maayos. Life beyond failure. Let the church be the church. So to summarize everything, yung first word na church, tayo yan. And then, yung church na sinasabi dyan ay yung tayo yan. Let the church be the church of God, the family of God. Sabi sa Romans 16 verse 1 to 2, ito ang ating key. Andyan si Phoebe. Sabi niyo, Phoebe. Okay. Si Phoebe, siya ay isa sa nag-support ng napakalaki kay Apostle Paul.
Apostol Pablo. Now, ewan ko kung naka-attend kayo ng prayer meeting, pero nung prayer meeting daw, meron daw silang pinanood. Hindi ko alam, prayer meeting ba yun? Yung last, 6 years left. And then, hindi ko pa napapanood yon. But, nagulat ako kasi nung pinanood ko na siya, natapos na yung sermon. Tapos, yung key natin ay tungkol kay PB. And then, meron doon sa video na yon na tawag doon, tungkol kay PB, na si PB ay napakalaki ng ginawang ambag sa ministeryo ni Apostol Pablo. So, nagulat ako kasi, bakit? Actually, the title of sermon talaga dapat, True Worshipper. But then, last minute, hindi naman sobrang last minute, biglang sabi ng Panginoon, hindi yan. Ang title ng sermon ay, Let the Church be the Church. No? Kahit anumang pinagdadaanan natin, the church is still alive and well. Diba? Hindi tayo nagpunta dito sa church because of someone. Pumunta tayo sa church because of the Lord Jesus Christ. Diba? Dahil sa Panginoon, kaya tayo nandito. At hindi dahil kung kanino man. Yan, sabi dyan sa Romans, I commend to you, PB, our sister, who is a servant of the Lord, servant of the church in Cenchrea, that you may receive her in the Lord in a manner worthy of the saints, and assist her in whatever business she has need of you. For indeed, she has been a helper of many and of myself also. Diba? Nakakatuwang isipin na merong tao na binanggit si Apostol Pablo na siya daw ay sister. Pag sinabing sister, siya ay family. Servant, siya ay minister. And saints, ibig sabihin, siya ay sanctified by the Lord Jesus Christ. Ibig sabihin, yung katuwiran ng Diyos ay nasa Kanya. So, bilang panimula, meron pong mega church nung October, hindi ko lang sure kung tama yung taon, October 2008, when they canceled all their worship services over the weekend. Wala silang ginawang service sa weekend. Rather than meeting together in an air-conditioned sanctuary sa North Coast Church, sinara nila yung pintuan ng church para sa tinatawag nilang weekend of service. No? Yung mga church-goer, ito yung opportunity nila para mag-outreach. So, instead na pumunta sila sa loob ng church na air-condition, pumunta sila sa community to share the love of the Lord Jesus Christ. No? So, 7,000 yung members nila, pero 5,500 ang nagpakita Sunday morning service sa 139 community sa 70 na iba't ibang lugar sa North San Diego County. No? So, ang pangalan ng pastor nila si Pastor Larry Osborne. Sabi niya, our weekly service projects and our weekend of service is simply one way to help our members understand that the church is what we are. Not just something we go to. So, what we tell people is, this week, we're going to be the church instead of just going to church. Now, ito yung congregation na naiintindihan anong ibig sabihin talaga ng church. Diba? So, tayong lahat na narito, because of our commitment with the Lord Jesus Christ, dahil sa commitment na yon, naggagather tayo. Etong lugar na pinaggagatheran natin, nagiging church lang yan because of us. No? Any place we go, nandun yung church. Kasi tayo yung church. The church of God, the bride of Christ. There are simply far too many Christians out there, no? Na akala nila ang church ay lugar kung saan
papasok ka ng simbahan from 1 hour hanggang 120 minutes hoping hindi mag-overtime yung pastor. Diba? Kala nila, pupunta lang silang church just to attend, no? But hindi nila alam, sila mismo yung church. No? The truth is, you don't go to church. You are the church. The church isn't a place, it's people. Tayo yun. Jesus said, you are the salt of the earth. You are the light of the world. You are a city set on a hill. You are the church. It's up to you and me. Kagaya ng ginawa nila, no? Nilabas nila yung church. Dinala sa mga tao. No? Kasi anywhere we go, nandun yung church. Of course, no? Okay naman na sumama tayo sa mga community outreach, no? Community service, no? Kasama 'yon, no? Pero being the church also means being like Jesus, no? Kung ayun nga yung natin motto natin sa church, to be like Jesus, no? Don't let your friends go to hell, but go to Jesus. Tapos to be like Jesus Christ. Medyo nalilimutan na ata natin mga basic truths, no? Ng bilang Kristiyano. Kailangan ata natin balikan. Okay. So, being the church also means being like Jesus, being a part of God's family, and giving ourselves and our means. Wala akong nakita sa scripture na kahit sino sa biblical character na babae na magpapakita o magiging perfect example ng isang church. No? 'Di ba sabi ko, ang church ay tayo, tao. So wala na akong ibang nakita sa Bible na perfect example na babae na pwedeng maging example ng church kung hindi si PB. No? Si PB lang. No? So titignan natin yung buhay ni PB kahit na very briefly o maikli lang yung verse na nakita natin patungkol sa kanya. Titignan natin kung anong meron dun sa Romans 16:1-2, no? Makikita natin yung insight. Ngayon, nais kong ipakilala sa inyong ang kapatid nating si Phoebe. Naglilingkod siya sa iglesia sa Cenchrea. Tanggapin nyo siya bilang kapatid na sa Panginoon gaya ng nararapat gawin ng mga pinabanal ng Diyos. Tulungan ninyo siya sa anumang kailanganin niya dahil marami siyang natulungan at isa na ako roon. Ayan. So, mula din sa dalawang verse na yan, diyan natin makikita kung ano ba yung sinasabi ng Panginoon patungkol sa buhay ni Phoebe, kahit dalawang verse lang siya dyan, no? At alam nyo ba, ang pangalan niya na Phoebe ay named after moon of goddess of the Greeks. The goddess of Artemis, commonly known as Phoebe. Tapos, in-identified ito bilang light of the moon, liwanag ng moon. So, pag nakita natin or nakakita tayo ng buwan, walang liwanag talaga ang moon, di ba? So, merong source na nagre-reflect sa kanya para siya ay magliwanag. So, instead na naging moon goddess siya, no? Yung pagbanggit sa kanya ng Apostol Pablo bilang saint and servant of Jesus, no? Makikita natin na siya ay dala-dala niya yung liwanag ni Jesus, no? Light of the world, no? Which is Jesus. So si Jesus, light of the world, nag-reflect sa kanya, no? Dahil pangalan niya ay hango sa moon. Yan. So, ngayon, sasalaminin natin kung ano bang yung buhay ng isang Kristiyano o ng isang church. Ano ba dapat, no? So, sa pamagitan ng 2 verses na yan, Paul uses 3 powerful words, okay, to describe Phoebe. Una, sinabi niya, sister, kapatid. Okay. So, sister, ibig sabihin, you are a family.
Okay, family of God. Sabihin nyo nga, family. Okay, so sabi ni Apostol Pablo, I commend to you our sister Phoebe. No? Una sa lahat, para makasama ka sa isang church, kailangan kasama ka sa family of God. No? Para pag naglilingkod ka sa Panginoon, ikaw ay anak ng Diyos. Hindi lahat tayo dito sisters, di ba? Merong brothers. But we all know we are all spiritual siblings. Di ba? Tayo ay magkakapatid dahil tayo ay lahat anak ng Panginoon. No? So the Bible says, si Jesus ang naglilinis ng ating mga kasalanan at ang kanyang ama ay siya rin nating ama. Kaya hindi niya ikinahiya na ituring tayong mga kapatid niya. Di ba? So, hayaan natin yung amazing truth na yon ay mag-sink in sa ating mga isip. Tayo'y mga anak ng Diyos. Therefore, tayo'y magkakapatid sa Panginoon. You are part of God's family. So, when you place your faith in Jesus, God becomes your father. You become His child. Other believers become your brothers and sister. And the church becomes your spiritual family. Sabi sa Matthew 12:49 verse 50, itinuro niya ang mga tagasunod niya at sinabi, itong aking ina at mga kapatid, sapagkat ang sinumang sumusunod sa kalooban ng aking ama sa langit, ang siya kong ina at mga kapatid. Kaya mga kapatid, tayo ay magkakapatid. Kaya nga tinatawag natin brothers, sister, di ba? And tinuturing natin yung ating church bilang spiritual family. Okay, so ulit-ulit na nating sinasabi, yung church ay about family. Kaya nga pamilya na tayo naririto. It's about having brothers and sisters who love you, who can come along next to you and see you through life's trying times. Diba? Kasama natin sa pagsubok yung ating mga kapatid sa Panginoon. Merong nagtatap ng ating mga likod. No, being included in God's family is the highest honor and the greatest privilege you will ever receive. So, whenever you feel unimportant, unloved, or insecure, remember to whom you belong. Diba? Ganun naman ang pamilya. A place to belong. Even in the perfect paradise of Eden, sabi ng Panginoon, it is not good for a man to be alone. Diba? We are not meant to live alone, lone ranger, no? Rather, we are created for communion and community. No? Tandaan natin, saan ba tayo belong? Diba? Lagi nating iniisip, no? Saan ba ako belong? No? Even yung mga hindi Christians, laging sinasabi, saan ba ako belong? No? Parang akong IOP. No? So sa mundo, mararamdaman talaga natin na OP tayo because hindi natin sila kaparehas ng pananampalataya. No? Mararamdaman natin na sila ay may ginagawang iba na hindi mo pwedeng gawin sapagkat alam nating ipinagbabawal to ng Panginoon. So, merong kanta na God's Family, hymnals to. Ang hirap kantahin kaya tutulain ko na lang din. Ang gumawa nito ay sila ni Wolfs. Yan. So sabi niya sa kanta, we're part of the family that's been born again, part of the family whose love knows no end. For Jesus has saved us and make us His own. Now we're part of the family that's on its way home. And sometimes we laugh together, sometimes we cry, sometimes we share together heartache and sight. Sometimes we dream together of how it will be when we all get to heaven, God's family. Yan. So, makikita natin yung ating Facebook account ng Sendalite Ministries main. Pumunta kayo sa account and then makikita nyo dun sa photos sa album. No? Lahat ng activities ng church, yung photos lang tignan nyo. No? Wag na yung mga sermon.
Tignan niyo yung photos. And then makikita niyo doon yung a church, no? Yung God's family, no? Nakikita niyo doon wherein may yearn camp, may family camp, may water baptism, no? Iba't ibang klaseng services makikita natin. And ayun yung place where you belong. Hindi yung actual na lugar, no? Yung lugar kung saan nagpunta o yung lugar kung saan nagtipon, pero yung church na makikita mo doon ay yung bawat isa. Yan. So, nasan man sulok tayo ng mundo, tayo yung church, tayo yung pamilya ng Panginoon. That's what God's family is about, laughing together, crying together, and dreaming together. Naaalala niyo ba, yung minsan ay nag-camp tayo, tapos naglalaro ang mga kabataan, or isa ka sa naglalaro, tapos napatulala ka na lang sa isang area. May isang picture ako nun nakasandal ako sa pader, tapos tinitignan ko, nagbabasketball sila, gano'n. Tapos nakikita ko, eto yung family of God. Naalala nyo ba yon? Na meron ba kayong moment na gano'n, wherein kahit nandito ka, nakaupo ka ngayon, tapos pag meron tayong nakitang kapatid natin sa Panginoon na nagbalik, no? Sobrang sarap yung pakiramdam. So, alam nyo ba, ang color blue, layo lang muna tayo ng konti. Ang color blue, sa Bible, alam nyo ibig sabihin ng blue? Heavenly and divine. Color blue. Sabi nyo nga, heavenly, divine. Bakit? Kasi yung sky natin, di ba, blue? So, ang color pink naman, ang meaning ay love and compassion. Okay, so blue and pink. And I believe, dito sa main church, meron tayong blue at pink. No? Wherein the meaning of blue ay heavenly and divine. No? Nasa atin yung Panginoon, nararanasan natin yung heaven, no? And yung pink naman is love and compassion. Naniniwala ba kayo nun? Do you agree? Do you experience inside the church that meron tayong heavenly and divine at love and compassion? No? Alam niyo po, meron po nakapanaginip sa main church na yung heavenly and divine at yung love and compassion naghiwalay. No? Pero nagpatuloy sa paglilingkod. Patuloy sa paglilingkod. Along the way, no? Yung heavenly and divine, malaki to, syempre. Tapos, yung love and compassion, napakaliit. Along the way ng paglilingkod nila, marami silang kasama, and then, sumabog yung heavenly and divine, sumabog din yung love and compassion. No? So, lahat nung kasama doon, walang namatay. Pero, ang nangyari, lahat sila tinamaan ng iba't ibang sakit. No? Iba't ibang sakit. Tapos, maya-maya, may dumaan na malaking bus. Tapos, inside that bus ay mga foreigner, iba't ibang nationalities. Pero, yon ay hindi magsasucceed din. Kagaya na nangyari doon sa dalawa. Bakit? Bakit? Kasi yung love and compassion and yung heavenly and divine naghiwalay. Wherein, kung magkakasama yon, papunta na tayo dun sa bigger and better ministry na mas malaking ministry pang international. So, yung sinabi ko sa inyo, that is the interpretation kung narinig nyo na yung nakapanaginip sa main story. Diba? So, sabi ko, ilang araw ko Lord, ano bang interpretation nito? Ang bilis ko kasi mag-interpret ng dream. Pero that dream, lately ko lang na-interpret. Sabi ko, sayang. Sayang kapag naghiwalay yung heavenly and divine and yung love and compassion. Pag naghiwalay yung dalawang yon. Kasi meron palang next na
na para sa atin. Merong next activity or mission yung Panginoon para sa atin. Na kung ipipilit natin nang hindi pa tayo ayos, mababaliwala lahat yung mga mission na gagawin natin sa Panginoon. Kaya I hope you understand what I'm trying to say. But let the church be the church. Let the people rejoice. Being the church means experiencing life together. And ano ba dapat ginagawa natin kapag tayo magkakasama? Ang sabi sa Bible, love one another. Be devoted to one another in brotherly love. Honor one another. Live in harmony with one another. Let us not judge one another. Accept one another. Greet one another with a holy kiss. Teach one another. Be kind and compassionate to one another. Encourage one another. Offer hospitality to one another. Love one another. Anong ginagawa natin? Kampihan. Kampihan. Tapos, nagde-decide na. Nagdidesisyon na. Dito ako sasama. Mananatili ako dito. Nagde-decide. Diba? Nakakalungkot na tayo ay aral na aral sa salita ng Diyos. Almost 90% ata nakapag-Bible school na. But, yung sinasabi ng Bible, hindi naman na-apply. Diba? So, nakakalungkot, kaliwat kanan. Diba? So, minsan, ginagawa ng Diyos, hinihiya niya yung mga nagmamataas. No? Minsan, we idolize the Maglaya family, servant of the Lord Jesus Christ. Na Maglaya family, yung buong Maglaya family. Ina-idolize na natin because gusto ko ganito rin pamilya ko. Lahat sila naglilingkod sa Panginoon. Yung main church, naka-look up lahat ng mga daughter churches. Ang saya naman sa main church. Maraming pagkain sa main church. No? Hinihiya ng Panginoon. Diba? Now, kagaya na nangyayari sa Israel, kailangan ipag-pray natin maigi ang Israel. Bakit? Kung ano nangyayari sa Israel, nangyayari sa church. Right now, may gulo sa Israel and civil war, no? Parang mahati sila, no? Split. May split yung mga pro at saka hindi pro, no, sa Israel. So, panalangin natin maigi na magkaroon sila ng pagkakaisa para magkaroon din tayo ng pagkakaisa. Meron tayong iisang desisyon bilang mga lingkod ng Diyos. No? Meron tayong mga hindi pagkakaunawaan, no, kagaya ng huling preaching ko, 'di ba? Huli ba 'yun? Hindi ko maalala kung ano, o second to the last. No, yung tungkol sa i-endure natin yung bawat isa. No? Gat maaari i-endure natin yung bawat isa. Hayaan natin ang Panginoon kumilos. Kasi kung tayo lang, hindi natin kaya baguhin ang mga tao. Hinding-hindi. Tried and tested. Kahit anong sabihin mo sa mga tao, hindi natin kayang baguhin. Katangi-tanging yung Holy Spirit lang na nararamdaman ng puso mo ngayon, pati ikaw, yung nakikinig dyan sa Facebook, no? Yung nararamdaman mo ngayon, ayan yung movement ng Holy Spirit. No? Ayan lang yung makakapagpabago ng isip natin at ng puso natin, wala nang iba. Wala nang time sa arguments. Wala nang time sa conflict. Wala nang time sa mga issues. Dapat, let the church be the church. Regardless of what happened, tuloy-tuloy ang church. The church is alive and well. Wala na tayo dapat isipin, no? Bilang tayo ay family of God, dapat ituloy natin kung ano yung mga commitment natin sa Panginoon. No? Hindi yung nagdidesisyon ka kasi may conflict.
Nag-aaway-away na kayong pamilya. Inside ng family, may civil war. No? Sobrang daming conflict. Kaya mas maigi pang manahimik na lang at gawin mo yung kalooban ng Panginoon. Ano bang pinapagawa sa ng Panginoon? Di ba? Sayang yung oras. Ayoko talaga ng mga issues. Kasi, nung mahilig ako sa issues, makikipagbangayan talaga ako. Hindi ako papatalo. Pero nung na-realize ko, ang dami ko na dapat na-achieve. Ang dami ko na dapat nagawa at natapos na pinapagawa ng Panginoon. But because of, di ba, pride, na gusto mo, ikaw yung magaling. Gusto mo, ikaw yung magdesisyon. Gusto mo, ikaw yung tama. No? Maraming pinapatunayan. No? Naubos yung oras mo doon. Nagre-research ka pa ng mga Bible verse para i-justify yung sinasabi mo. Diba? Ganon din ako, gagamit din akong Bible verse. Sabi sa Bible, ganito ganyan. Diba? Para lang makipaglaban. No? Para lang masabi na ako ay tama. Pero, nasayangan ako ng oras. Sabi ko, ang dami-daming dapat i-harvest. Ayan si PL Moon, ayan si Muntinlupa National High School, main. Tapos Muntinlupa National High School, annex. Tapos anong ginagawa mo? Conflict. Diba? Gumagawa ka ng pagkakabisihan mo. No? Ano bang ginagawa sa mundo? Conflict. Di wala ka ng pinagkaiba doon. Diba? Kung ikaw, nadala-dala mo dapat yung katuwiran ng Diyos at yung pag-ibig ng Diyos na nag-share ka sa mga conflicts. No? May mga conflicts. Nag-share ka sa kanila para mawalan sila ng conflicts. Nagpapakabisi ka na lang dapat sa ministeryong pinagkatiwala ng Panginoon sa iyong mga balikat. Diba? Bilang Church of God, bilang Family of God, meron tayo lahat commitment sa Panginoon na gawin ang kalooban niya. Hindi lang tayo uupo sa Sunday. Dapat kahit saan tayo dalhin, hinatid mo anak mo sa school, makipagtsikahan ka muna tungkol sa salita ng Diyos, sa mga nanay doon habang nag-aantay kayo. Diba? Alam nyo ba sa church namin, sinabi ng pastor, mahal tayo lahat ng Panginoon. Diba? Gawa natin paraan yung mga, yung naalala ko yung isang pastor na inordain ni Bishop, pumupunta siya sa mga covered court, may dala-dala siyang chessboard. Bago mamatay yung kalaro niya, save na. Diba? One move na lang. Bago natin ituloy, alam mo ba ang pag-ibig ng Diyos? So ito, na-corner ka. Diba? Checkmate ka na. So kinakailangan mo nang tanggapin ng Panginoon. Diba? So, ginagamit niya yung nakipaglaro siya sa mga sa covered court. Hindi niya makilala para lang makapag-share ng Word of God. Diba? Dapat ayun yung mga kinakabisihan natin, yung paghahayag ng salita ng Diyos, pag-aalaga ng mga bagong Kristiyano. Diba? Pero anong ginagawa natin? Talaga sabi niya yun? Nakakagigil talaga yan eh. Parang hindi pastora eh. Diba? Anything we say against sa mga ordained minister, whether righteous to o hindi, no? Whether politician to o church of God, man of God, no? Basta nasa authority, nilagay ng Panginoon sa authority, even the President of the Philippines, even the Vice President of the Philippines, even the government officials, lahat ng nasa authority, anything na sinabi natin laban sa kanila, laban sa mga pastor, ay, nako, merong consequence yan. Even me, I'm not excused. Kapag may sinabi ako, dati, hindi pa ako ordained pastor. Pag may sinabi ako against sa mga pastor kong mga kapatid, hindi ako excuse kahit alam ko, deep inside, tama ako. Basta may sinabi ako against them, against sa mga pastors, no? Hindi lang mga kapatid ko, no? Pati ibang mga pastor, no? Meron talagang pagpaparusang binibigay ang Panginoon sa akin. Hindi ako excuse kahit pastor na ako. Diba? Kaya ayokong nagsasabi ng kahit anong negative sa mga pastor at sa mga leaders
ng church at leaders ng bansa at leaders ng iba't ibang bansa. Bakit? Wala ka namang mapapala eh kapag gumatong ka. Anong napala mo? You added fuel. Diba? Nang gagatong. Diba? Ano nangyari? Nakatulong ba? Uy, talaga? Diba? Kaya ngayon sinasabi ko eh. Diba? Ayun yung nangyayari. Nagiging led tayo ng emotion, hindi na led by the power of the Holy Spirit, which yung mga nirereklamo natin o yung mga ayaw nating mga tao, dapat pinagpe-pray natin na baguhin sila ng Panginoon. Kasi on our own, hindi natin makakaya yon. Wala tayong kayang gawin kung di sa Panginoon lamang. Diba? Tama yung mga sinasabi ng mga doktor, ipagpasa Diyos na lang natin. Buti pa nga sila eh. Alam nila ang gagawin nila. Pag hindi na nila alam ang gagawin, ipagpasa Diyos na lang natin. No? Have nothing to do with them. Let God be God. No? Let God judge us, no? Nakakalungkot. Pero kung titignan natin mga Kristiyanong pamumuhay, actually hindi lang naman sa church natin 'yon. Bakala nyo, dito lang 'yun nangyayari. Medyo may conflict, no? Sa lahat naman ng lugar, no? Kasi eto ngang taon, pag hindi nagpakaayos ang mga tao, magkakaroon ng civil war. At pag hindi tayo naghanda, ginugulo lang tayo ng kaaway para hindi tayo maghanda. No? Para tong time ng sa kila Joseph. Kapag hindi natin napaghandaan ang Goshen, wala tayong kakainin. Diba? Pag hindi natin napaghandaan ang famine, wala tayong kakainin. Diba? So, ginugulo tayo ng kaaway, mag-away-away kayo para hindi tayo makapag-prepare sa mga susunod na taon. Alam niyo po ba bilang professor ng IT, tuturong IT, alam niyo po ba napakasikat na ng artificial intelligence, no? Na kahit kami sa school, kahit mga senior citizen na mga professor, tinuruan namin sila ng artificial intelligence. Bakit? Kasi lahat ng estudyante gumagamit ng artificial intelligence. The natural intelligence na binigay ng Diyos sa atin, naging artificial. Gawa ng natural intelligence. Gawa lang ng tao yung artificial intelligence na wherein kapag gusto mong magpaggawa ng essay, di ba ang hirap gumawa ng essay, isa-summarize mo, o yung yung tawag dito, Ibn Adarna, ano pa ba yun? Yung No Limit Angere, mga ganon. Pero isang type lang ng estudyante, gawan mo ko ng book report o gawan mo ko ng ganyan. Isang type lang, gagawan ka. Hindi lang in English, kahit anong language. Imagine, magbibigay yung assignment, programming, syempre mahirap ang programming, create a program na parang calculator. Tatype lang nila yun dun sa AI. Create a program na parang calculator. And then, isasubmit na nila sa akin. Alam ko kung gawang AI or hindi. Diba? So, sa mga susunod na taon, dahan-dahan nang nababawasan yung trabaho ng tao. Sa airport, merong mga dati nag-i-scan, check yung mga gamit. Ngayon may scanner na. Dadaan na lang doon, no? Sa custom, 'di ba? Kasi minsan nagkakanakawan sa custom no. So nangyari may scanner na lang, pag dumaan yung machine, alam na lahat ng laman. 'Di ba? Wala nang physical contact, no? So ganun yung nangyayari. So later on, kapag lalong na-empower yung artificial intelligence, mawawalan ng trabaho yung mga tao. Pag nawalan ng trabaho, mawawalan ng sweldo. Pag nawalan ng sweldo, ano mangyayari? Diba? Akala mo safe na safe yung trabaho mo ngayon. Even kami, mga teachers. Pag dumating daw yung Industrial Revolution, baka sayang lang yung master's degree at saka doctorate degree. Bakit? Artificial intelligence ay magtuturo sa school. Wherein, kung paano kami nagtuturo, ganun din sila magtuturo. What if? Diba? Sino nakapanood ng movie na Wall-E? Wall-E.
Yung Pixar ba yun? Ewan ko Pixar. Wall-E. Di ba? Yung movie na yon, lahat sila doon nakaharap na sa computer. Parang yung ginawa ng ano ngayon, ng yung Apple. Di ba? Yung nakasuot yung ganun na, anywhere, pwede ka mag-computer. So imagine, kung hindi natin paghahandaan yung sinasabi ng Panginoon dahil tayo ay sobrang busy sa civil war, no? Hindi natin ine-equip ang bawat isa ng salita ng Diyos na kung anong dapat gawin, kung ano yung sinasabi ng Panginoon. Imagine kung ano mangyayari sa atin in the future. So kaysa nakikipagbangayan tayo, gayahin natin si PB na nagpakapamilya talaga siya, tumulong talaga siya kahit kanino. No? So bilang tayo ay mga pamilya ng Diyos, dapat gawin natin yung mga one another, love one another. Be kind and compassionate to one another. So being a church, being the church, being a family, and living out this one another verses sa ating buhay, no? Gawin nating goal bilang God's family, yung ipamuhay natin yung mga one another na sinabi ng Panginoon. Yun, kagaya ni PB, no? Tinawag din siya ni Apostol Pablo na saint. Okay, so ano ba yung saint? Okay, meaning you are sanctified, no? Nilinis. Paul told the Romans Christian to receive her in the Lord in a manner of worthy of the saints. In other words, kapag saints, o kaya nga sabihin natin yung Pope, di ba? Grabe yung winelcome yung Pope na pumunta ng Pilipinas. Pero, hindi naman ganun yung ibig kong sabihin, no? Hindi mo kailangan maging sikat or i-canonize para maging saint, no? Tayong lahat dito ay saints. Bakit? Nung the time na tayo ay na-born again, tayo ay naging saints. Bakit? Tayo ay sinanctify ng Diyos. Nilinis niya tayo. Ginawa tayong banal. A saint is any person who has been sanctified by God. No? Kaya nga, pag ina-address ni Paul, diba, nagsusulat siya, sabi niya, sa inyong lahat dyan sa Roma na minamahal ng Diyos at tinawag na maging banal, sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang galing sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Ibig sabihin, tinatawag niyang pinabanal o saint yung mga taga-Roma. Lahat ng sumusunod sa Panginoon. Kaya therefore, no, tayo ay mga saints. No? Pero, baka sabihin mo, ay, saint pala ako. Diba? Saint. Yan. Tawagin yung mga pangalan nyo. Yan. So, hindi naman ibig sabihin nito ay magiging parang santo ka, no? Yung mag-i-statwa ka dyan, punta ka sa festival, no? Pag mag-i-statwa ka doon. Hindi naman ganon, no? So, a sainthood or being sanctified is ongoing lifelong process, no? Padaliin natin, no? Sanctification is the process of becoming like Christ. Ibig sabihin, kaya nga to be like Jesus. Ano mo sinabi sa Bible? Dahil naaalis na ang takip ng ating isipan, nakita na natin ang kapangyarihan ng Panginoon at ang kapangyarihan ito ay mula sa Panginoon na siyang banal na Espiritu. Ang siyang unti-unting bumabago sa atin hanggang tayo ay maging katulad niya. So, both being the church and being a saint mean becoming like Jesus. So, God's ultimate goal para sa buhay natin ay hindi comfort, kung hindi character development. Sabihin niyo nga, character development. Imagine, sa curriculum ng mga schools, kasama ang character development. Sila pa unang nakarealize, di ba, na kinakailangan talaga ng tao na character development. Eh kung nasa church ka, masama na ugali mo, paano kung wala ka pa sa church? Eh di, mas grabe na. No? Anong difference mo kung masama ang ugali mo sa church? Anong difference mo sa hindi nag-a-attend ng church? Di ba? So dapat
meron tayong difference sa iba. No? Dapat, ang nakikita sa buhay natin ay si Kristo. Kasi, ang ibig sabihin ng church, let the church be the church. No? Ang ibig sabihin ng church ay to be like Jesus. Ang ibig sabihin ng saints, to be like Christ. Di ba? So, Jesus Christ na yon. Di ba? Dapat nakikita si Jesus Christ sa buhay natin. So, you were created to become like Christ. But the thing is, you cannot reproduce the character of Jesus on your own strength. Kahit mag-New Year's resolution ka dyan, no? Kahit anong intensyong gawin mo, hindi yan enough. No? Sino nag-New Year's resolution pa? Wala. Wala na. Diba? Hindi na natin nagagawa. Hindi na uso yun. No? I think hindi na siya uso. Wala na akong nabasa sa Facebook. Diba? Meron nga New Year's resolution niya. Magpo-post siya kada araw Day 1. Diba? January 1. No? Lahat, yung sa summarize niya yung nangyaring maganda sa kanya nung araw ng January 1. Day 2, Day 3, Day 4. No? Pagdating Day 5, wala na. Diba? So, only the Holy Spirit has the power to make changes God wants us to make in our lives. Do you sometimes wonder why you aren't more like Jesus? Isip mo, bakit parang hindi pa ako katulad ni Jesus? Magsisimba naman ako. Bakit parang ang layo pa rin ang ugali ko kay Jesus? No? Naisip niyo ba yon? O naisip niyo ibang tao? Ba't parang hindi pa rin siya si Jesus? That the moment na naisip mo na parang hindi siya si Jesus, ikaw rin. Kasi ginudge mo. Di ba? Minsan dapat tayo nagre-reflect muna tayo sa atin, tinitignan muna natin yung troso sa mata natin bago natin tinitignan yung puwing ng iba. Yung puwing ng iba maliit lang. Pero yung troso sa mata natin, napakalaki. Troso nga yung di ba? So, check muna natin yung ating mga sarili, di ba? Bakit kaya hindi ko pa kagaya si Jesus? No, ang tagal ko ng Kristiyano, hindi ko pa rin kagaya si Jesus. Sagutin natin 'yan sa another question. Meron ba kayong kilala na mag-asawa na nagiging magkamukha? Di ba? Pag lagi mong kasama, nagiging kamukha. No? Tapos sasabihin, nagkamukha na nga kayo, tapos sasabihin ng mga tao, yung anak niyo kamukha ng tatay. Magkakamukha nga kami. Natural, di ba? Baka sasabihin hindi ko kamukha, yung tatay niyan kamukha ko na rin. Di ba? So, huwag kayong maniniwalang hindi nyo kamukha yung mga anak nyo. Huwag kayong papayag. Kasi pag matagal na kayo magkasama, nagiging magkamukha. Narinig nyo na ba yon? O naranasan nyo na? Di ba? Kung sino yung mga kasama mo, magiging magkakamukha talaga kayo. Di ba? So, ano ba ibig sabihin nun? The more time you spend with someone, the more you become like that person. Ibig sabihin, kapag sa mag-asawa, kung paano magsalita yung asawa mo, ganun ka na rin magsalita. Kung paano siya magalit, ganun ka rin magagalit. Kung gano'ng kataas yung pride niya, ganun ka rin magiging mataas yung pride. Di ba? Parehas na parehas. Kung paano ang taas ng sigaw niya, papantayan mo rin yung taas ng sigaw. Di ba? Pero kapag nagpapakumbaba na rin kung paano ka magpakumbaba. Di ba? Kung paano mo siya pinagpipray, ganun ka rin niya pinagpipray. Di ba? Kung paano siya magmahal, ganun ka rin magmahal. Di ba? So, ibig sabihin, the more time you spend with the Lord Jesus Christ, the more magiging kagaya mo si Jesus. How much time do you spend praying and talking with God about life's failure and successes? No? Wala ka na bang masabihan? No? Dahil wala ka masabihan na mga istorya mo sa buhay, no? Yung mga achievements mo na wala kang masabihan, no? Nag-i-spend ka ba ng time sa Panginoon? O nag-i-spend ka ng time na hahanap ka ng pwede mong pagsabihan, no? Kakalungkot kang isipin di ba? Kasi pag umuwi ako galing school, ang salita ko lagi, Ma. Tapos pag narinig ko,
hindi na ako magre-reply. No? Tatawagin ko lang, gusto ko lang sure na nandyan siya. No? Mamaya, aakyat na ako sa kanya. Mag-uusap kami, magkukwentuhan kami. Hanggang sa hanggang sa mga huling part ng buhay niya. No? Nagkaroon kami ng moment na ganon. Nagkwento siya, nagkwento rin ako. Talaga nangyari yon. Hindi ko alam, pinapasa niya na pala yung mga istorya na dapat kong malaman. Tapos sabi niya, Jo, itong laptop na to, sa'yo na to. No, hindi ko nagagamitin yan, hindi na ako magpe-Facebook. May mga sinasabi na pala siyang ganun. No? So, nung nawala si mama, wala akong masabihan. Diba? Sabi ko, Lord, paano na yan? Pero na-realize ko, no, mas nakapag-iisip kasi ako pag naliligo, pag nasa banyo. Sino ganun? Diba? Quiet place no? Parang time machine. No? Kasi nababalikan mo lahat ang gusto mong balikan. Nag-iisip ka ng mga future mo. No? Tapos, lalo kang tumatagal sa CR, no? Ligo ka, nagmo-moment ka sa shower. Kung may shower, no? Ganyan ka paspader. Tapos pag naiyak ka sa mga moment, sumasabay sa shower. Pero kung tabo, tapos naiyak ka, matatawa ka na lang, no? Hindi pwede, no? So, wala kang karapatan pag wala kang shower. So, magkabit na kayo ng shower, yan. Para kapag magmo-moment ka, yun, damang-dama mo. Diba? Naalala ko ng yearn camp, ganyan-ganyan, saya-saya namin. Yung swimming, kapag nag-gather kami sa ibang lugar, ang saya-saya. Diba? So, ma-realize mo, no? Nakaka-touch si Lord. Sobrang laki ng ginawa ng Panginoon sa atin. At bukas, sa mga susunod na taon, sa mga susunod na buwan, ang laki ng gagawin ng Panginoon sa atin. Bakit? Kasi dumadaan din tayo sa malaking pagsubok. Let the church be the church. Let the church be the church. The church is alive and well. Buhay na buhay ang church. At tayo yung church. Tayo yung church ng Panginoon. Sabihin niyo, banggitin niyo. The Spirit of God uses the Word of God to make me more like the Son of God. The Spirit of God uses the Word of God to make me more like the Son of God. Di ba? Ang ganda. Yung Spirit ng Diyos, the Holy Spirit, ginagamit niya yung salita ng Diyos para gawin tayong gaya ng Son of God or ni Jesus. No? So, kapag hindi mo inopen yung Bible mo, hindi ka nag-spend ng oras sa Panginoon, hindi ka magiging kagaya ni Jesus. No? We need to cooperate sa Holy Spirit. No? Para habang binabasa natin yung Bible, merong interpretation sa hindi natin maintindihan. Meron ngang verse, pag binasa mong isang beses, parang dumaan lang sa mata mo. Nung inulit mo, nagkaroon na ng konting impact. Inulit mo pa, lalong na nagkaroon ng impact. Inulit mo pa, nagkaroon na ng interpretation sa verse na yon. No? So habang the more we read, no, yung Bible, lalo nating nauunawaan, at lalo na pag nauunawaan natin, ibig sabihin, kung paano mag-isip ang Panginoon, ganun na rin tayo nag-iisip, no? Ganun na rin yung pag-iisip natin. Pag tayo lang mag-iisip, minsan, hindi, madalas nga palpak, no? Kaya nga, lagi natin pinagpipray yung wisdom, knowledge, and understanding ng Panginoon ay sumaatin, no? So, ano ba nangyayari sa totoong buhay? Through spending time in prayer, through reading our Bibles, through personal and public worship, no? But also through choices and decision we make, no? Alam ko, ito ay gasgas na. Pero, what would Jesus do? What if one day, no? Isang araw, kung ano yung buhay mo, no? Gigising si Jesus, and then, kung ano yung buhay mo, ipapamuhay ni Jesus. Paggising mo, si Jesus na yon, yung
Si Jesus na yung naging, paano ko may papaliwanag? Si Jesus, yung sa 24 hours, pag gising mo, si Jesus na yung gumising. Tapos, si Jesus yung naglakad para sa'yo, si Jesus yung namuhay sa bahay mo, si Jesus yung nag-assume ng mga schedule mo. Yung boss mo, naging boss niya. Yung mga anak mo, naging anak niya. Yung sakit mo sa ulo, naging sakit niya sa ulo. Yung health condition mo, o yung health mo, ay naging health niya. Walang nagbago. Isa lang nagbago. Pinamuhay lang ni Jesus yung schedule mo. Di ba? Walang nangyari. No? So, na-experience lang ni Jesus yung pamumuhay mo. Pero, what if one day and one night, no, si Jesus yung namuhay sa puso mo? Diba? Your heart gets the day off and your life is led by the heart of Christ. Ano kaya may isip ng iba, no? What would you be like? Ano kaya yon, no? Manonotice kaya ng ibang tao yung pinagkaiba? Yung family mo, iba kaya yung makikita nila sa'yo? Yung mga katrabaho mo, iba kaya yung masasense nila? No? So, yung temper mo ba? Yung stress mo ba? Mag-iiba. Yung mood swing mo ba? Mag-iiba. No? Kapag yung puso ni Jesus ang namuhay sa puso mo, sa buhay mo. Okay, so adjust natin yung lens ng ating imagination. Isipin natin kung si Jesus mismo yung namumuhay sa puso natin, no? I-adjust natin, isipin natin maigi, yung moment na si Jesus yung namumuhay sa atin. Perfect, maayos, no? I-focus natin dun sa senaryo ng buhay natin at picturean mo. Mag-selfie ka. Yan. And ipa-frame mo, no? So, kung ano yung iisip nyo, yung moment na yon, yung naiisip nyo yon, ay yung gusto ni Lord para sa iyo. Sabi sa Bible, dapat maging katulad ng kay Kristo, Jesus, ang pananaw ninyo. Ang problema, meron tayong iba't ibang pananaw at meron tayong iba't ibang pinaglalaban. Pero ang sabi ng Bible, dapat maging katulad ng kay Kristo, Jesus, ang pananaw natin. Yan. The heart of Christ likeness is having a heart like Christ. God's plan for you is nothing short of a new heart. So, sabi sa Bible, no, pangako ng Panginoon, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu at ang matitigas ninyong puso ay magiging pusong masunurin. Ito ay promise ng Diyos. Kaya kung meron kang kapatid sa Panginoon na piling mo matigas ang puso at hindi mo kaya baguhin ng salita mo, tandaan mo, paubaya mo na sa Panginoon. Bakit? Sabi ng Panginoon, promise niya to, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. At ang matitigas yung puso ay magiging pusong masunurin. Alam niyo ba, pag nakulitan sa iyo si Lord, pag nagmamatigas ka sa Panginoon, gagawa ang Panginoon para palambutin yung puso mo. Pero pag nagmamatigas ka sa sarili mong desisyon at hindi ka looban ng Panginoon, ang mangyayari, magsasawa si Lord sa iyo na palambutin yung puso mo. Ang gagawin niya, papatigasin niya lalong puso mo. Kagaya na nangyari kay Pero. Sabi ni Moses, let my people go. Sabi niya, no. Ayaw niya. Sabi ni Moses, let my people go. Sabi niya, hindi. No? Tapos, kahit anong gawin, hindi pa rin nakoconvince si Pero. Hanggang yung Diyos na, yung nagpatigas ng puso niya, nagkaroon na ng kali yung puso niya, na kahit anong sabihin, kahit anong miracle, hindi siya papayag. No? Kaya minsan sa mga desisyon natin sa buhay, mag-ingat tayo. Baka hindi kasi kalooban ng Panginoon to. Pero pagpapadala ang Diyos ng anghel na pipigil sa iyo gawin yung plano mo. Bakit? Kasi alam niyang hindi maganda yung magiging resulta nito. So habang pinipigilan ka pa ng Panginoon, habang pinipigilan pa tayo ng Panginoon, makinig na tayo sa Panginoon, no? Huwag na natin paabuting patigasin ng Diyos ang ating mga puso, no?
Pero tandaan natin yung promise ng Panginoon, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu, at ang matitigas yung puso ay magiging pusong masunurin. God loves you just the way you are. But He refuses to leave you that way. Mahal tayo ng Panginoon. Di ba? Ganto ginawa ng Panginoon. Kung warrior ako. Mahal tayo ng Panginoon kung ano tayo. But then, ayaw ng Panginoon, iwanan tayong ganon. Kaya nga, binabago niya tayo at binabago. He wants us to be just like Jesus. He wants you to have a heart like His. That's what it means to be the church. Okay, so let the church, okay, so punta tayo sa isa pang sinabi ni Paul patungkol kay PB. Si PB daw ay tinawag ni Paul na servant. You are a servant. So bilang mga lingkod ng Diyos o people of God or church, una, kinakailangan natin maging family, sister, kagaya ni PB. Pangalawa, saints, sanctified ng Panginoon. Pangatlo, servant. I commend to you our sister PB, who is a servant of the church. The word used here for servant is Greek word ay diakonos, na tinatranslate natin sa deacon or minister. Okay. The point is, hindi naman tungkol to sa title. Hindi naman tungkol sa title. Dati nga, nagkaroon ng, diyan sa TH, nagkaroon ng mga deacons, elders, tapos na-assume nila yung mga, position na yon, nagmamataasan na, So, it's not about the position or title na meron ka. Sabi ni, marami naman kasing pwedeng gawin sa church na walang title. Sabi ni Paul, help her in every way you can, for she has helped many in their needs, including me. So, being the church means helping out. Diba? Tumutulong. Tumutulong sa Tumutulong sa bawat isa na makita yung puso ng isang servant. Para lahat tayo ay makapaglingkod ng maayos sa Panginoon. So, kagaya ng wonderful experience o wonderful example na ginawa nung unang kwento natin, yung pastor na yon, yung weekend of service nila, nag-outreach sila, hindi lang sila nag-iisa. Kasi, noong October 2009, churches everywhere ay nagka-cancel na ng mga schedule nila. Yung regular service nila. Bakit? Para gayahin yung maging church din sila. Pupunta sa community and sinishare nila yung pag-ibig ng Diyos sa community. But you don't have to engage in major community project in order to be the servant of the Lord Jesus Christ. Dito pa lang sa ating church building, marami ng opportunity para maging servant. Maraming opportunity dito. Paglilinis, di ba? So, yung pagpe-pray, dapat meron tayong hindi lang weekly, Dapat kung may oras ka, may pagkakataon kang pumunta ng church, spend time to pray, walang gawain, nagpe-pray lang. So, I think kailangan ng church natin. Maraming ministry inside na church. Pagluluto, pagtuturo ng kids, pag-share natin, sharing time, pakikinig natin sa kapwa church member natin. Diba? Yung mga sharing time, mga testimony. Pero, yung mga testimony, ayusin natin, Ipagpasalamat natin sa Panginoon. Yung pagpapasalamat natin. Hindi testimony, Yung nagmo-moment ka na, MMK, diba? Hindi naman ganon. So, at saka hindi conflicts yung sinishare natin. Napakaraming ministry, napakaraming opportunities available sa ating bahay-sambahan. So, kinakailangan, kahit ilista natin, hahaba lang listahan,
Pero, ang point dito, being the church requires us to help out in whatever way we're needed. Ibig sabihin, saan ka ba makakatulong? Ano bang porte mo? Di ba? Ano bang talent o skills binigay ng Panginoon sa iyo? Di ba? So, ayun yung gamitin mo para maging servant ka ng Panginoon at maging channel ka ng Panginoon o instrument ng Panginoon sa ibang tao. No? So, alam ko yung iba dito ay matagal na or yung iba bago lang na hindi pa nag-engage sa ministry. Pero, isa lang masabi ko, kung merong ka, no, merong talent o binigay sa iyo ang Panginoon, gamitin mo yan to serve others. What would Jesus do? Or rather, what would Jesus have me do? Choose to do what God wants you to do and trust His Spirit to give you the power, love, courage, wisdom. You need to do it. No, sabi ni Robert J. Morgan, no, meron siyang isang storya. No? Itong storyang to, meron daw isang lalaki na nagsabi na gusto niya mag-attend sa church. Pero sabi niya, but I have a very busy schedule. I can't be called on for any service like commitment work, committee work, teaching, or other such thing. I won't be available for special projects or to help with setting up chairs or things like that. I just want to sit through Sunday worship and then go on about my business. Sabi ng pastor, I believe you're wrong. You're at the wrong church. The church you're looking for is the 3 blocks down the street on the right. So pinuntahan nung lalaki at ang nakita niya, dead church. So, kung gusto mong paupo-upo ka lang dyan, no, nasa wrong church ka. No, ang church na gusto mo ay yung dead church. Bakit? May mga Kristiyano kasing ayaw maging servant, no, ng Panginoon. Ayaw mag-serve sa iba. Gusto upo lang, makikinig. So, lahat ng umuupo at nakikinig lang ay nagsama-sama sa church na yan. Kaya, naging dead church. Kaya na the dead church ang isang church dahil walang servant. No? Ayun nangyayari pag walang servant sa church. Si PB was a servant of the church. She had a servant heart. Kaya dapat tayo ay mamuhay kagaya ng kanyang example. So, bilang conclusion, church isn't something that opens or closes with a prayer. Church isn't just something you attend. It's something you are. Church isn't a place, it's people. What does it mean to be the church? O let the church be the church. Ano ba ibig sabihin nun? Kagaya ni PB, no? Anong sinabi niya? Ano yung nakita natin sa buhay ni PB? Sabi ni Apostol Pablo, siya daw ay sister, a family. No? A family, a vital part of God's household, passion for God's family. A saint, sanctified, created to become like Christ, and learning to having a heart like His. And lastly, a servant made for ministry, deacon, elders, no, minister. Yan. Made for ministry and willing to help out. So whatever you do, wherever you go, whether it's Sunday, Saturday, or any day of the week, no, remember to let the church be the church. Now, this sermon are spiritual and can only be understood and fully enjoyed by God's children. If you want to be blessed by these sermons, you must first surrender your life to the Lord Jesus Christ. To fully benefit from these sermons, you must first accept Jesus Christ as your Lord and Savior. By saying this prayer, kaya kung nakikinig ka sa Facebook Live or sa recorded na to, repeat this prayer. Lord Jesus, I come before you today with a broken and contrite heart, full of repentance. Please forgive me from all my sins.
Today, I surrender my life to you. I believe that Jesus is Lord and confess it with my mouth. Jesus, come into my life and save my soul from eternal destruction. In Jesus' name I pray. Amen. So, meron isang kanta, hindi na natin kakantahin. Hindi ko sinabi kasi kila Ian yung kantang to. Pero I want you to i-voice out natin, no? Sabihin natin, repeat after me. I am the church. You are the church. We are the church together. All who follow Jesus, all around the world. Yes, we're the church together. Church is not a building. Church is not a steeple. Church is not a resting place. The church is the people. We will watch, we will pray, we will wait for that day. Lamps are lit, oil is stored, hearts are burning, bridegroom Lord. We are the church, we are the bride. Love make us strong to lay down our lives. Come bind us together in love. While we wait, bind us together in love. We are the church. Before the world began, God made a master plan to bring all things together under one head. That head is Jesus Christ, who died and rose to life, and now seated at the right hand of God. Once we were dead in sin, now we are raised with Him. By grace we're saved through faith in Jesus alone. Part of His body now, united by His power, joined with His people all around the world. We are the church, have you heard? We wash us clean with His word. He chose us to be on His team. We are more loved than we could dream. We got good news. We got to hear what it's all about. No one's too far away to be welcome in God's family. He's speaking the truth in love to build the body up. We serve each other using gifts from the King. We pray for unity so everyone will see God's plan in action to His people today. One Lord, one faith, one God, one Father, one body, one Spirit. We are one in Christ, our hope, one truth, one cross, one Savior, one mission, one future. We are one in Christ. Let the church be the church.